Okay, we are back. 89.5 My Subic Bay Radio. This is Konsulta Pang Medisina. Once again, here's Dr. Noel Husay Laksamana. Yes, oo. Kasi sabi ni yung nagtanong kanina, Doc, tungkol dun sa nabanggit na gamot, na kasi nakasulat daw ng side effect. Maaaring walang side effect yan, puro front effect lang. Kanya lang, you should see your doctor before you take it. Kasi meron akong friend sa Laguna, na-attack without consulting a doctor, na heart attack kasi he's taking some other drugs pala mga pampalaki ng ugat ng puso, mga vasodilators. At yung iba naman nagtitake ng gamot sa presyon. When you take that, lalong bababa ang BP ninyo, baka mag-hypotension naman. So be careful and as much as possible, bago kayo mag-take ng gamot, kahit yan ay herbal pa, mag-consult muna kayo sa inyong internist. Alam mo, Doc, ilang beses ako nakakita nagkaroon ng retinal hemorrhage kasi take ng nasosobrahan yata sa garlic at saka sa yung mga pampalabnaw gaya ng ginkgo biloba. Yung patient ko nagtitake ng ginkgo biloba at saka garlic, kanya mo kung nasosobrahan. Kasi Doc, lagi nagkakaroon ng ang sintomas subconjunctival hemorrhage. Hindi ko naman alam na uminom ng gamot. Maya-maya nagkakaroon ng retinal hemorrhages na. Madaling magpasa. Pinapunta ko sa doktor sa adult. Sabi ng doktor sa Pampanga, sabi, bro, patigil mo yung pinatigil ko yung mga herbal na tinitake niya. Kasi ito palang mga to, pag kayo pupunta sa doktor, sabihin niyo po kahit herbal yung tinitake yung gamot. Oo. Kasi may mga blood thinning effect din yung... Opo, tsaka pwede po siya mag-cross-react dun sa regular na gamot po ninyo. So pag minsan baka masobrahan kayo, So yun po. Yan, Doc, speaking of hypertension, sabi, ano ba mainam na exercise sa mga tao 55 years old, BP 160 over 100, taas. Na-control na po. Pero mahilig pong mag-gym si Mr. Healthy Living naman. Anong exercise ako? Healthy living naman, ha? Healthy living, mahilig mag-gym. Sa pag-gym daw po, dalawang klase lang po ang gustong pumunta dyan. Ano? Yun pong gusto talagang magpaganda ng katawan. Oo. Tsaka yung gustong tumingin na magagandang katawan. Ayun. Okay. Ang pinaka-effective po na pinakamadali na exercise po na pwede natin gawin if sa mga hypertensive na controlled na po is brisk walking. Kasi hindi mo kailangan ng equipment, you just need to walk. Alam mo ba, Doc, na nabasa ko ngayon daw effect niyan ng brisk walking at saka yung strenuous na running, pareho lang sa age group na yan ang epekto sa puso. Correct po. Tama pala yun. Correct po. So why spend so much time and effort para mag-marathon ka, tapos ang effect pala nun sa puso pareho ng brisk walking, Doc? Paano ba yung brisk walking para malaman natin na? Opo. Palagi po yan tinatanong sa akin. Ang description ko po dyan, this is how I describe it, no? Yung first 5 minutes po, para po kayo maglalakad parang namamasyal sa luneta kasama ang girlfriend. Ganyan. No? Tapos after the first 5 minutes, you speed it up. No? Yung bang parang may kasama kang iba na mahuhuli or para kang malilate sa school. Yun, ganun po. Lakad po na mabilis. Yung second 5 minutes. Tapos po, i-maintain constantly hanggat kaya for the next 15 minutes or 20 minutes. Kung hindi naman po nakakaabot agad, you slow down. Once nakapahinga again, you speed it up again. You don't just stop. Hindi po kayo basta pagod na, hitigil na. Bago po nyo tapusin ng pag-exercise ninyo, babagal po ulit kayo. Cool down period po ang tawag. 5 minutes para ulit naglalakad sa luneta. So, it's leisurely walking, Opo. It's good. And that's about how many minutes, Doc? If you're gonna do it for 3 times a week, at least 45 minutes. 45 minutes. That's good, eh? So, alam nyo, isa sa mga pinakamagandang exercise yan. And kung punta kayo sa
isang safe na lugar na pwede kayong makaikot-ikot. Kasi ilang beses na YouTube pa nga pag minsan nag-walking lang, hinahalbot yung iPad nila. Hold up sila. So, maganda na rin yung mabilis ka rin tumakbo just in case. So, ito tinatanong, Doc, paano ba yung pag-inom ng losartan versus amlodipine, parang mas maganda yung effect? Mga antihypertensives po Yes ito. po. Ang losartan po at saka amlodipine, classified siya under mga gamot sa high blood. Magkaiba po siya ng kumbaga pamilya. Yung isa po ay calcium channel, yung isa po ay ARB. Basically po, ang doktor po namimili po ng gamot, hindi lang po pinagbabasihan yung kung ano po yung mura, kung ano po yung mahal, kung ano po ang meron kayo. For example, kung kayo po ay medyo malaki na ang puso o kumakapal ang puso, mas pipiliin po ng doktor yung pamilyang ARB, which includes losartan. Kasi po meron po siyang effect long-term wise na it will help remodel your heart para yung pagkapal hindi na po masyadong lumala. Ngayon po naman, kung kayo ay first-time hypertensive, no? Na mataas ang BP or initial, you're young, no? At wala namang ibang findings, na pipili po yung amlodipine na gamot. Una po, it's cheap, mura po siya, very effective in controlling blood pressure, no? May pinapakibagayan lang ng mga pasyente kasi po may mga konting pwedeng maging effect sa body na some patients they don't like. Katulad po ng sabi nga ng tanong, Doc, madaling mahilo daw pagka amlodipine. May pinapakibagayan po. Kanya case-to-case basis po, depende sa pasyente. So, your doctor will decide kung ano yung nababagay. Opo, tama po yan. Oo, tama yun. Ini-ECG, pinalitan po. Yun, tama. Ganun nga. Doc, ito, tanong naman ni Cynthia Malig. Doc, anong relasyon ng gout sa puso? Kasi nung magkaroon ng gout, doon po siya nanakit ng dibdib. Gout. Uric acid. Wala pong kinalaman ang gout sa sakit sa puso. Pero nataon sila. Kung kayo po ay may atake ng gout, no, at sobrang masakit, no? Na-stress po kayo, tumaas yung level ng pain, pwede pong ma-push kayo sa heart attack kung may underlying na, kung meron na kayong nagsisimulang heart condition talaga. Yun, sabi niya. Doc, how true yung nabasa ko sa internet? Smiling can lessen heart attack. Doc, ayan, magandang yan. Nabasa sa mura yun. Smiling. Totoo ba yan? Sa akin po, no, wala po kasing pag-aaral na to validate that, to look at that. Pero po, the mere fact that you're happy, the mere fact na less stress yan pag less stress, no? Unless po yung pag tumingin po kayo sa salamin at lagi kayong nakatawa o natatawa kayo sa mukha ninyo, iba na pong usapan siguro. Pero ganito, I think malilesen yung stress mo kapag nakita mo nakasmile yung boss mo sa'yo, di ba? So I think yun yung mechanism of action yan kung paano nakakalesen, ha? Good morning po. Sabi ni Roland, yung nagtanong sa atin, Roland Makuha, sabi. Yun po yung nagtanong tungkol sa smiling. Yes, Doc, nice show kasi napapaliwanag agad. Salamat po. Thank you. Sabi. Doc, ako po yung nagtanong minsan sa station tungkol sa mga herbal at saka organic. Ano ba ang mga maganda? Kasi meron pong ibinebenta sa amin na special na asin. Organic daw po. Organic. Alam mo, pag minsan, ang daming minamarket na mga supplement. Tapos, minsan may nakita ko actually, iodized salt lang yun ang tinignan ko. Sabi niya, Doc, ito, maganda raw ito, nakakatalino raw Sabi, okay, good. Bigyan kita ng sample. Binigyan pa nga ako ng sample, isang sachet na gano'n. Kung po yan, Doc, organic salt.
Sabi ko, alam niyo po, nag-take ako ng organic chemistry eh. Yung salt na yan, sodium chloride lang plus iodine ka ako. Para maging organic ang isang bagay, it should have carbon atoms. Walang carbon atoms yan, garo. So it's not organic. Mali yung chemically, mali na po yung sinasabi sa inyo nagbenta. Kasi hindi ho yan, sabi ganun. So maya after a few days, bumalik na naman. Kasi gusto niyang mag-display nung salt na yun sa clinic eh. Ima-market niya doon. Ibig sabihin ho pala nung supplier, sabi ganun eh. Yung organic salt na to ay talagang rock salt na galing sa bundok. So natural. Lahat ng salt natural ka ako. Kahit yun lang sa dagat, pinatutuyo lang sa dagat. Yung binibentang salt kasi is probably 5 times more expensive than the table salt na binibili natin. So let's be what's this? Cautious sa mga ganito mga marketing strategies. Pag minsan kasi just to earn a fast buck, they will get a little truth and add it to. They will say anything. They'll say anything just to sell it, no? But yung salt and hypertension, talagang merong basis. Tanong ni Ellen, Matias, bakit bawal ang maalat? Paborito ko naman yon. Since bakit daw po ba? Ikwento niyo nga daw ang mechanism, bakit bawal ang maalat sa may alta presyon? Ganito po yan. No? Ang problema po kasi sa hypertension, if you are eating a lot of salt, no? Yung salt po kasi nag-i-invite siya, nagre-retain ng water sa katawan. So, in return, no, the kidney will sense this, blood pressure will go up. Yun. Opo. Pero, be careful po tayo kasi ang mga ako po, pina-explain ako mabuti sa mga pasyente. May mga pasyente po kasi na hindi na po mag-aasin. Miski yung nilulutong ulam, hindi na po mag-aasin, hindi magpapatis. Importante rin po sa katawan natin ang asin. Kasi kapag hindi po tayo kumain ng asin, bababa po ang sodium sa katawan. Manlalata po tayo, manghihina. Ang pinagbabawal po na asin sa katawan, yung sobra po. Ano po ba ang sobra? Kung kayo po ay nagluto, naglagay po ng asin para, di ba nilalagay na asin yung fish para hindi masira kaagad. Acceptable na po yun. Kung gusto po ninyo magsawsaw, magpapatis, kung hindi po isasabaw sa kanin yung patis, hindi isasabaw sa kanin yung toyo, o hindi po ihahalo sa kanin yung bagoong, no? Kung sawsaw lang, acceptable po yun. So ibig sabihin, in moderation, saka to taste. In moderation. Taste. Oy, nanonood sila Rachel Tagle at saka sila Ann sa Manila, ha? Happy viewing sa inyo dyan. Yan. Si Mr. Datog. Mr. Datog. Doc, ask ko po ano ibig sabihin ng stress test kasi naka-order po sa kuya ko. May stress test ba kayo dyan sa meron pong stress test sa Lourdes, ano? Apo. Ano ibig sabihin? Ang spelling ng stress test niya, M-I-S-T-R-E-S-S. Mistress test. Mistress. Pag mistress, wala po tayo sa Lourdes Hospital. Ang stress test po, it's a procedure, no? As the name implies, stress. Ang purpose po nito is to stress the heart in order for us, para malaman po natin kung hanggang saan ang kapasidad ng puso, hanggang saan tataas ang blood pressure, hanggang saan po makakaya ng pasyente ang exercise, kung meron pong magbabago doon sa ECG changes na magsasabi sa atin na maaaring may nagbabara na o barado ng ugat sa puso, no? At para makita rin po kung meron mga irregular heartbeats during episodes of stress, no? Kasi po, most of the time po, ang mga pasyente sasabihin, Doc, pag naglakad po ako, napagod ako, sasakit ang dibdib ko. Magpupunta po sa clinic, pag in-ECG, normal po. Pero, yung ECG po kasi ginawa po na nakahiga, nakapahinga. So, ang purpose natin is magkaroon tayo ng prueba na during the stress, kung papasa po ang heart o hindi. So, yun po yung cheapest, easiest way na makikita po natin that during stress, kung meron pong problema sa heart. At sa Lourdes, may heart station naman tayo. Yes, Our Lady of Lourdes International Medical Center, available po ang stress test po
You just need to go or call para po ma-schedule po kayo. Sabi ni Alan Duran, sabi, Doc, ang husay ng guest mo, nag-o-opera din ba siya ng mga bukol sa, meron daw siyang bukol sa likod. 2 years na. Doc, nag-o-opera po ba kayo niya? Hindi po ako nag-o-opera. po siya. Nag-o-opera po ako sa puso. Kung may bara po kayo sa puso, pwede po nating sungkitin. No? Kung kailangan ng pacemaker, pwede po natin kailangan ng pacemaker. Pero po yung sa bukol, no, pwede po natin kayong i-refer sa natatamang doktor. Yun. Maraming interesting question tungkol sa yung natanong kanina. Doc, yung daw office ninyo, kung saan kayo pwedeng mapatingnan at mukhang gusto niyo uminom bago, magpa-check bago uminom. At si Ann nagpapagreet din. Ann, hello. Yan. Hello, Ann. Tanong po ni Alan. Si Alan po ulit, sabi niya. Saan daw yung klinik po ninyo na maaari mapuntahan? Ayaw po. You can see me at KCSG Healthcare. It's located at 14th Street, corner Gallagher Street, Istafina, Olongapo City. Katabi po ito ng Barangay Hall ng Istafina. At sa Our Lady of Lourdes Hospital, no, pwede po kayong tumawag din doon para kung a-admitin kayo or mapaschedule po kayo. Ang number po ay sa Lourdes ay 222-9012 hanggang 9013. At kung nasa Manila naman po kayo, pwede nyo po akong puntahan sa University of Santo Tomas Hospital, no, room 539, no, every Friday po. And by Tuesday po, appointment po. Ito, Doc. Ito siguro mga last few questions na lang. Doc Alvin Munayak of Bahak 2. Doc, ask ko po yung rayuma sa dibdib. Ang sabi sa kanya, TETS syndrome. Baka tight syndrome to, TETS syndrome daw. TETZ. Tight syndrome siguro, yun yung... Hindi ko rayuma yun. Rayuma ba yun? Rayuma daw sa dibdib eh. Tight syndrome siguro. Apo. Hindi po rayuma yun at saka hindi rin atake sa puso yun, no? Alvin again. Doc, yung pong pagkakaroon po ba ng migraine at pag-inom ng gamot sa puso ay ano to? Baka may relasyon, ano? May relasyon. Opo. Meron po kasing mga gamot sa puso na pwede pong mag-cause ng pagsakit ng ulo. Katulad po nung tinatawag na nitrates, yung mga pampaluwag sa ugat sa puso. Kasi po ang basis po niya is pinaluluwag yung ugat. Hindi po namimili na puso lang talaga ang luluwag. Sometimes po sa sentido, medyo mabigat o nasakit din po. Same with some of the medications for hypertension din. So, ang pinakamaganda niyan is discuss it with your doctor para po malaman ninyo kung ito pong gamot na ito ay nababagay sa inyo o kailangan pong palitan. Yun po At si Apple Montes, Doc, lagi po ako nakikinig sa inyo pag Sunday sa DCAS. Nice. First time ko kayo makita sa TV. TV? Wala kami sa TV, sa internet lang. Salamat, Apple, for tuning in. Every Sunday kasi, Doc, may show tayo sa DZAS. It's a Christian radio station. 10:30 to 12. We talk about life. Hindi ako doktor doon. Kuya Noel lang. Sabi niya, ito, ano nung comment ni Millicent? Cute, sabi niya lang. Okay, salamat po. Cute si doktor talaga. Pabati naman kami nandito sa office while listening sa nice show ninyo. Doc Noel and Doc, what's the name? Dr. Michael San Gabriel po. What's the name? Yeah, Millicent, yun, Dr. Mike San Gabriel. And he is taken, I'm sorry, tinatanong. Binabati ko po ang aking pinakamamahal na asawa, si Dr. Geraldine San Gabriel. Millicent, taken, Kasi may nakasulat status, 3 question mark. Taken po, taken. Doc, yan. Naoperahan na po sa puso ang brother at nagkaroon na siya ng bypass.
pwede ba maulit ito? Okay naman po siya, 2 years na. Opo. Ang isang pasyenteng na opera po ng bypass, no? So, para lang po sa mga nakikinig, ito po ay open heart, kukuha po ng ugat ng pasyente sa paa at ilalagay po doon sa puso, papalitan po o iba-bypass yung mga barado. Sa pag-aaral po, ito pong bypass operation, kung ito po ay i-maintain sa medications, pabababain po lahat ng risk factors, ang bypass po yung ugat maaari pong tumagal ng 8 hanggang 12 years or more. Extra. Opo. Kaya lang po, meron po kasing iba na na-bypass na ako bago na ugat ko. Hindi na ako na kailangan. Balik na naman po sa dati, sa paninigarilyo, sa pagkain. So, maaari pong magbara po yung inilagay na bagong mga ugat. Yun. So, possibility po yun. So, yung risk factors nandun pa rin. Kung hindi aalisin, nandun. Yan. Opo. Kasi po, ugat nyo rin po yung inilagay doon eh. Hindi naman po ugat ng bata o mas bata. Yan. Millicent. Sabi ni Millicent ulit. Yan. Check. Sige, puntahan mo siya sa office niya. Ingat. Sa KCSG Healthcare, sa 14th Street, corner Gallagher Street, East Tapinac, Olongapo po. Yan, nice. And reminder, taken. Dok, ang papa ko, nakaka-take po siya ng, kalahating bote ng MP lights every night. Sabi niya, pampaalis daw ng bara ng puso ito. MP light, Dok, brandy yan Opo. Kalahating bote. Noon pong mga more than 5 years ago, nire-recommend pa po na yung pag-inom ng mga red wine, brandy, it helps in the heart. Pero this last 5 years, nagbigay na po ng recommendation na hindi po siya helpful. Na, ibig sabihin, naabuso siguro, no, Dok? Opo. Meron po akong pasyente niyan binigyan ko ng go signal. Sabi ko, natanong niya red wine di ba? Ang red wine. Okay. Bumalik yung anak Dok, 2 boteng red wine gabi-gabi ang iniinom So, hindi na po. So, it's not helpful, no? Opo. Alam nyo, very interesting at marami pa tayong mga questions dito. Anyways, we'll try to answer na lang itong mga to, Doc, some other time kasi overtime na tayo. It's 10:09 already. Ang dami mga nagte-text pa at saka nagtatanong. Pero, mag-ano na lang tayo, Doc? Magpa-part 3 na lang tayo sa tungkol sa mga puso. At interested yung mga natin, lalo na si Alan, si Lot, at saka si June. June, sige, punta mo si doktor para yung mga concerns mo about that medication, mukhang ano ka dyan. Sige. Doc, till next time, next program namin will be on Thursday, same time, same station, same frequency, ito sa Konsulta Pang Medisina. At Doc, we'll be inviting you again some other time, para yes po, Doc. magkaroon tayo ng masayang talakayan dito sa ating show. Digito. All right. Okay, that's about it for Konsulta Pang Medisina. Catch the program again next Thursday, 9 in the morning till 10 a.m. Okay, and for the meanwhile, do stand by for the morning brew. That's going to be next. Tommy G saying good morning. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina. Is brought to you by Our Lady of Lords. International Medical Center. Subic Bay. For the best music mix. That keeps you rooted to your radio. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music. 89.5